Sa gitna ng patuloy na mga kaguluhang nasasaksihan natin araw-araw, napapanood natin sa mga balita, binibigyan natin ng reaction video, mga kaguluhang nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo, 'di ba? Mga bansa na nagkakaroon ng sigalot, tensyon, mga ambahan, mga bantaan, mga tol, 'di ba? Dapat maging aware tayo rito at ang ating bansa dapat isa sa mga pinaghahandaan itong mga ganitong sitwasyon. Para if ever dumating tayo sa puntong mapapasabak tayo, which is wag naman sana, pero nakikita naman natin kasi iba't ibang uri ng banta, mga threat, 'di ba, sa ating seguridad. Lalo na't merong mga bansang umaangkin no sa ating teritoryo kahit na yan ay labag sa international law. Dapat tayong lahat, no, hindi lang ang ating government kundi pati tayong mga Pilipino dapat handa sa mga bagay na to. Well, ito naman din kasi ang mga nakasulat na no sa banal na kasulatan. Sabi nga wag na tayong magtaka, 'di ba? Kung bakit nangyayari itong mga nangyayari ngayon. Kasi nakatakda yan, kailangan yan maganap bilang palatandaan na malapit na, mga tol, ang judgment day o yung araw ng paghuhukom ayon nga yan sa Biblia. So dito sa SONA, mga tol, ni President Marcos, tinalakay dito yung pakikipag-alyansa ng ating bansa sa iba't ibang mga bansa din, no? Para proteksyonan o para sa pagproteksyon, mga tol, dito sa West Philippine Sea. At yan ang tinatrabaho ngayon ng ating AFP. Sad to say, mga tol, marami pa rin tayo mga kababayan na hindi aware about sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea. At ang nasa isip pa rin nila, tayo ay naiipit lamang, wala naman tayong problema dyan, tayo ay nadadamay lamang sa awayan ng iba't ibang mga bansa. Nakakalungkot isipin, mga tol, pero marami pa rin talagang mga tao, mga Pilipino dito sa ating mundo o sa ating bansa ang tila ba mas updated pa sa nangyayari sa buhay ng mga artista, no, kaysa sa nangyayari sa mismong bansa natin. So eto, bilang mga Pilipino, sana wag kang kasama sa mga yun. O kung kasama ka man sa mga yun, makinig tayo, mga tol, no, dito sa balita o dito sa report na ating panonoorin mula rito sa DZRH News. You know? Ito ay tinalakay ni President Marcos sa kanyang SONA ay yung about sa pagproteksyon ng ating mga sundalo dito sa West Philippine Sea. Bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga regular na nanonood. Maraming salamat sa inyo. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ilang segundong pinalakpakan sa loob ng batasan at ilang sandaling tinalakay sa kasaysayan ang pagbanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kataganga West Philippine Sea sa kanyang nagdaang State of the Nation Address. Dapat kasi open lahat tayo rito Pag sinabing West Philippine Sea, dapat alam natin yan, mga tol. Unang pagkakataon na naitaga ni PBBM sa taunang talumpati, hindi lamang ang itsura ng foreign policy, kundi maging ang direksyon ng tanggulang pambansa sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng kanyang administrasyon. Okay, so pagdating sa foreign policy, binabati ko siya ng kanyang pangalawang pangulo at sinasabing walang malinaw na direksyon daw ang foreign policy ng ating gobyerno ngayon at tayo'y kumikiling daw, no, sa Amerika, mga tol. Hindi lang naman Amerika, mga kapatid, ang nilalapitan natin para humingi ng suporta at alyansa, di ba? Maging ibang mga bansa, Japan, Australia, maraming iba. At yung iba nga nagbibigay na, nag-aalok na ng tulong. Di ba nga Japan, magbibigay sila ng 6 na napaglumaan man nilang barko pero yun ay malaking tulong pa rin sa ating bansa kung sakasakali. Yun ay sinisiyasat na ngayon ng mga otoridad kung ito'y mapapakinabangan. At kung sakasakali man, di ba, syempre, bakit hindi natin tatanggapin? Ang gusto kasing mangyari nung iba, manatili yung relasyon natin sa China, which is pinipilit naman ng ating gobyerno, manatili ang relasyon natin sa China. Di ba? Manatili. Wala namang may gustong makipag-away sa China. Pero, kung tayo ay pinagtatabuyan sa sarili nating lugar, pinagtatabuyan tayo, anong gagawin natin? Di ba? Tuloy natin to. Sa bisa nito,
inililipat na ng Armed Forces of the Philippines at iba pang suporta sa security sector ang pagbabantay sa external defense o hanggang sa hangganan ng exclusive economic zone mula sa dating pagtutok sa internal security kontra mga terorista at mga rebelde. So dati doon tayo nakatutok no? Mga gulo sa Mindanao, 'di ba? Mga gulo sa mga liblib na lugar kung saan pinamamahayan ng mga rebelde, terorista. Ngayon, mas nakafocus na ang ating mga sundalo sa external threat. 'Di ba? So, biruin mo bakit sila pupunta o bakit sila tututok sa external threat o dito na sa mga nasasakop ng West Philippine Sea kung tayo'y naiipit lamang sa banggaan ng dalawang higanting bansa. Imagine that. Ewan ko kung saan nakukuhang information nitong mga taong to na nagsasabing wala naman tayong problema dyan eh. 'Di ba? Sinasabi nila away ng Amerika yan at saka away ng China yan, nadadamay lang tayo. Hindi. Di ba may problema tayo dyan? Alisin mo man ang Amerika dyan, alisin mo man yung ibang bansa, sinasakop ng China yung ating teritoryo, yung ating mga soberanya. Ginigipit nila yung mga mangingisda natin, pinapalayas nila, pinagtatabuyan nila. Yun nga lang simpleng pamimigay ng krudo sa ating mga kababayang mangingisda, wina-water cannon pa tayo eh. Sasabihin nyo wala tayong problema dyan? Talaga naman oo. Kaugnay nito ay puspusan ng Department of National Defense sa pagpanday ng mga alyansa at kooperasyon sa ibang bansa para sama-samang maipagtanggol ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. It is incumbent upon your defense leaders and your heads of state to build as much possible mass in like-minded partnerships, building trust and confidence, and with collective action, collective purpose, and collective resolve, we then deter any unilateral attempt to reshape a world order. To reshape world order, ibig sabihin para baguhin daw yung umiiral na batas o umiiral na pulisiya na sa mundo. 'Di ba? Merong unilateral o nag-iisa na gusto nilang baguhin mga tol yung kalakaran sa ating daigdig. Yung sinasabi ng batas na bawat bansa merong tig 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasunduan na, batas na yon. Law of the sea na, pinirmahan na. Pero ang gusto ng ibang bansa dyan o nung isang bansa dyan, amin lahat yan. Kami ang kilalanin ninyo. Yun ang gusto nila mga tol. Bilang dito ang mga bagong kasunduang pinasok ng Maynila na kamuka ng kilalang Visiting Forces Agreement nito sa Estados Unidos. Abril ngayon 2025, pinirmahan ng bansa ang status of VFA sa bansang New Zealand. Hunyo, nang ratipikahan ang kamukang Reciprocal Access Agreement sa Japan habang niluluto na rin ang parehong defense pact kasama ang Canada. O yan napakaraming bansa mga tol, hindi lang Amerika. Napakaraming bansa mga tol ang nakikipag-alyansa o ang mga tinatrabaho para maging kaalyansa natin. 'Di ba? Ang problema itong China mga tol, gumagamit ng mga politiko rito sa Pilipinas, mga mouthpiece nila, mga tagapagsalita nila. Kunyari concern sa bayan natin, kunyari concern sa Pilipinas, pero ang totoo concern doon sa interest ng China. 'Di ba? O meron nga diyan mga tol, isang senador dati kung naaalala ninyo nag-aalala siya sa mga Coast Guard ng China. Diba? Kasi mga Coast Guard lang daw ng China yon. Bakit natin tatapatan ng Air Force? Bakit natin tatapatan ng sundalo? Mga pulis karagatan lang daw. Concern. Concern siya mga tol sa Coast Guard ng China. Hindi naman lang niya binibigyan ng pansin mga tol yung mga Coast Guard natin na nakakaranas ng pangaharas, nakakaranas ng pambubuli. 'Di ba? Sa mga unang panahon pa lang ni PBBM, nung magpalit ng polisiya mga tol, nililaser na tayo eh. Piruin mo 'yun. Asahang magpaparami ang mga ito sa presensya ng mga banyagang sumtalo at kagamitan sa Pilipinas para sa mga joint exercise at mga katulad na aktibidad. Halimbawa na riyan ang Multilateral Maritime Cooperative Activity malapit sa Baho de Masinloc nitong Marso na personal nating nasaksihan bilang isa sa mga piling medyang nakapag-cover ang formation at drills kasama ang warships ng US at Japan. Kaya importante din talaga yung mga ganitong klaseng media, no? Kasi naihahatid sa atin mga ordinaryong Pilipino yung mga totoong kaganapan dyan.
Diba? Na ihahatid sa atin. Ang nakakalungkot lang, yung ibang mga politiko rito, mga tol, bulag-bulagan. Ang nakikita lang nila, mga tol, yung mga ayaw nilang makita. Na gusto nilang punahin. Pero yung mga dapat nilang makita, mga tol, wala, bulag-bulagan sila eh. Gayun din, patuloy sa pangarap na modernisasyon ng AFP na nagbinyag na ng pinakamoderno nitong barkong pagdigma, ang bagong bersyon ng BRP Miguel Malvara at may tatanggapin pang 12 bagong unit ng FA-50 fighter jets mula South Korea. Wow. Pero habang wala pa ang mga ito, sinasanay na ng sandatahang lakas ang kanilang puwersa sa paggamit ng mga armas na hiram mula sa kaalyado gaya ng Nemesis missile system na ipinawesto sa Northern Luzon at ikinagalit ng China. Narinig nyo, hiram. Pag napahiram tayo ng mga ganito para maipagtanggol natin ang ating sarili o para madepensahan natin ang ating sarili. Diba? So ngayon mga tol, sila ba ay pasama sa atin? Sila ba ay nakakasama? Kasi ang sinasabi ng iba, bakit ka magpapasok ng armas dito na alam mo namang kinaiinisan yan ng ibang bansa o ng China? Diba? Bakit ka nga daw magpapasok dito ng mga armas na katulad halimbawa ng Typhoon? Bakit ka magpapasok ng katulad ng Nemesis? Alam naman natin kinaiinisan ng China. Anong pakialam ng China dyan mga tol? Diba? Sarili tayong bansa. Diba? Halimbawa na lang gusto na nating bumili ng Typhoon. Hindi tayo bibili kasi kinaiinisan ng China yan. Ba't kontrolado nila tayo? Yun ang gustong mangyari ng ibang mga tagapagsalita nila. Bakit ka bibili ng Typhoon? Alam mo namang ayaw ng China yan. Bakit? Para sa China ba yan? Para sa Pilipinas to eh. Kayo na lang sumagot mga tol. Diba? Hindi ba sila tagapagsalita ng China kung ganyan? Pareho ng deployment ng Typhoon MRC missile noong nakaraang taon na nakita rin ng DZRH News kung paanong puspusan ng militar sa pagpapatrolya sa mga teritoryo hanggang sa Kalayaan Island Group sa kabila ng lantarang presensya ng Chinese Coast Guard, People's Liberation Army at kanilang maritime militia. Sa katunayan, nitong 2024, tinawag na tagumpay ng AFP ang pagwardya sa WPS, makaraang mahigitan ng target sa pamamagitan na lampas 300 maritime patrols, higit 100 air surveillance flights at higit sa 60 reprovision sa teritoryo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., maranatiling handa ang sundalong Pinoy na ipagtanggol ang bansa hindi lamang sa mga nangyayari sa rehiyon, kundi sa harap ng global tensions tulad sa gitnang silangan. Oo, isa rin yun sa problema natin mga tol. Diba? Kasi ang mga Pilipino kalat sa iba't ibang panig ng ating mundo. Diba? Sad to say, kailangan gawin yun dahil anong mapapala nila sa Pilipinas, diba? Mapapalad na lang yung ibang mga tao dito sa Pilipinas na nagkaroon sila ng opportunity, umayon sa kanila ang oportunidad mga tol, kaya nagkaroon sila na masaganang buhay dito sa Pilipinas. Pero sa ibang mga kababayan natin, hindi nila matagpuan yun dito sa Pilipinas, kaya nang ibang bansa na lang sila. Yun nga lang mga tol, dahil nga sa kanilang pangingibang bansa, yung iba napupunta sa mga bansang nagkakaroon ng mga tensyon at kaguluhan. Diba? May mga kababayan tayo sa Israel, may mga kababayan tayo sa Iran, may mga kababayan tayo sa Ukraine mga tol. Sa Russia meron din. May dalawang Pinoy nga naglalaban sa panig ng Russia saka sa panig ng Ukraine eh. 'Di ba? May mga kababayan tayo sa Thailand, sa Cambodia, 'di ba? Naglalaban din yung dalawang bansang 'yon. Buti na lang tumigil na. May mga kababayan tayo sa Taiwan na ngayon mga tol ay nasa bingit pa ng alanganing sitwasyon dahil nagbabanta nga ang China ng sasalakayin itong Taiwan mga tol. Biruin mo kalat ang mga OFW sa iba't ibang panig ng ating daigdig. So problema yan ng Pilipinas. Hindi lang yun hindi lang yung mga kababayan natin, kundi yung pating magiging epekto ng mga kaguluhan sa global economy. Kasi syempre mga tol, dahil na tayo nasa mundo pa rin, wala naman tayo sa ibang planeta, apektado tayo kung ano man yung mga nangyayari sa ating daigdig. Diba? Paggalaw ng merkado, paggalaw ng world market, diba? Paggalaw ng mga presyo ng mga krudo, diba? Mga langis, tayo umaangkat lang mga tol dahil hindi tayo makapag-ani dito sa West Philippine Sea dahil unang-una hindi pa rin natin kakaya at saka isa pa mga tol, pinipigilan tayo ng China. Di sana mga tol mayaman ng Pilipinas, di ba? Apela na lamang na general, huwag na silang kaladkarin pa sa mga isyu ng politika at destabilisasyon dahil profesional na umano ang mga sundalo
at nakatutok sa pagprotekta sa soberanya Tama. sa ika-4 na zona. Ano pang plano ni PBBM para sa pagpapalakas sa AFP at pag-iit sa karapatan sa West Philippine Sea? Okay, dapat mga tol, unang-una, hindi natin dapat ine-echo. Ibig sabihin, hindi natin dapat inuulit o sinasabi yung gustong itanim sa utak natin ng mga maka-China, ng mga pro-China. Halimbawa na lang na sinasabi nating ine-echo. Ayaw ng China yung mga ipinapasok natin dito sa Pilipinas na mga advanced assets, weapon na ipinapahiram lang sa atin tulad ng Typhoon missile, tulad ng Nemesis missile at ng iba pang missile. Ayaw ng China mga tol. Ngayon, kung isa kang Pilipino at sasabihin mo, bakit tayo nagpapasok ng mga ganyang weapon? Ayaw ng China yan. O bakit? Tagapagsalita ka nila? 'Di ba? Tagapagsalita ka nila? So walang karapatan ng Pilipinas na magkaroon ng mga ganyan. At pinahiram lang. What if gusto na nating bumili? So hindi natin pwedeng bilhin yon kasi ayaw ng China. Di doon ka na lang. 'Di ba? Doon ka na lang. Huwag ka na rito. Kasi tayo mga tol, tayo isang sovereign state mga tol. Meron tayong sariling watawat. Hindi tayo under ng kahit na sino man. Bakit tayo susunod sa kung ano ang gusto at ayaw ng ibang bansa, 'di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.